Mabilis na winakasan ni Bjorn at Misha ang kalaban nilang Yeti. Sinadya ito ng ating bida upang ipakita sa mafia kung ano ang kaya nilang gawin. Napangisi na lang si Avman sa pinamalas na lakas ng dalawa. Inamin na magaling ang kombinasyon ng dalawang ito. Nagpatuloy pa ang kanilang pagha-hunt ng mga halimaw sa loob ng Rupture. Isa sa mga ito ang Frost Wolves. Isang uri ng malalaking puting lobo na grupo kung umatake. Nang mapasok na nila ang Frost Cave, ay mas lalo pang dumami ang nakasagupan nilang Frost Wolves. Nahihirapan man ay nagawa namang makasabay ng dalawang baguhan sa laban nilang ito. Naaalala naman ni Bjorn ang mga halimaw na ito noong siya ay naglalaro pa lamang. Madalas niya itong makasagupa dahil kabilang ang mga ito sa unang kabanata. Lumipas pa ang ilang oras ng kanilang pakikipaglaban sa mga ito. Medyo natagalan sila dahil wala silang mage na kayang gumawa ng malawakang pag-atake na bagay sa dami ng bilang ng kaharap nila ngayon. Halos si Bjorn at Misha ang tumapos sa mga Frost Wolves. Kahit walang malawakang magic ay nagawa nilang tumapos ng marami nito gamit ang kanilang mga taglay na bilis at lakas. Ang Beastman na kasama nila ay tumapos din ng ilang Frost Wolves. Hirap siya dahil pang-isahan lang ang kanyang sandata at hindi pang maramihan. Gayunpaman ay wala pa ring nangunguna sa raid nilang ito. Dahil doon ay nahihirapan silang magdesisyon kung saan sila dapat pumunta. Alam ni Bjorn ang tamang daan pero kung sasabihin niya ito ay siguradong paghihinalaan siya ng mga kasama niya. Kung alam lang sana nila ang alam ni Bjorn ay di sana sila nahihirapan ngayon at kung gagawin ito ay matatapos nila ang chapter na ito ng 1 oras lamang. Iniisip tuloy ni Bjorn kung may mafia nga ba sa kanilang hanay o nagpapanggap lamang ito para maitago ang pagkakakilanlan niya. Nagpatuloy pa sa paglalakad ang grupo ni Bjorn at nakarating na sila sa lugar kung saan dinadala sila sa mas malalim pang parte ng kuweba. Ramdam ni Jansia ang nakakatakot na arang bumabalot sa lugar na ito. Sinabi naman ni Bjorn na kailangan pa rin nilang bumaba kahit na anong mangyari kaya't pinapaalis na nito si Jansia sa unahan dahil kailangan niyang mauna at siya ang tangke. Habang naglalakad pababa ay iniisip ng ating bida kung lalagpasan na lang ba nila yung mga nakatagong kayamanan sa loob ng mga poste. Alam niyang alam ito ng player na nagtatago dahil simple lamang ang impormasyong ito at alam ng lahat ng manlalaro noong naglalaro pa siya. Kaya naman nagtataka siya kung bakit hindi pa ito kinukuha. Pero di na niya ito pinobolma pa at babalikan na lang niya ito mamaya. Pagkababa ay napansin kaagad ng kanyang mga kasamahan ang kakaibang liwanag na bumabalot sa lugar. Mas maliwanag pa dito kahit na nasa mas malalim silang lugar. Di matatago ang kakaiba nitong ganda at kinang. Napansin din nila ang malaking posteng yelo na nakatayo sa gitna. Hinawakan ito ni Jansia at ito'y lumiwanag. Sa tingin naman ni Avman ay isa itong susi na makakatulong sa kanila para matapos itong rupture. Tingin niya ay may lalabas na ilang halimaw kapag binuksan ito. Ngayon ay mas lalong lumalakas ang kutob ni Bjorn na isang gamer si Avman. Huling-huli na niya ito sa mga sagutan pa lang nito. Gayunpaman ay halatado namang susi ang posting ito kaya't di pa rin niya sinasarado ang isip na baka matalino lang talaga si Avman. At hindi lang ilang halimaw ang lalabas dahil isang buong grupo ang makakaharap nila pag na-activate na ito. Sinimulan na nila itong buksan at nakawala na ang halimaw na tinatawag na isang diktador. Gayunpaman ay mga alipors muna nito ang kailangan nilang labanan. Naglabasan ang mga Ancient Frost Wolves, nagising sa mahaba nilang pagkakahimlay. Nagulat si Jansia sa mga nangyari at maski si Avman ay hindi rin. Inaasahan ang ganito karaming kalaban. Inaya naman silang lahat ni Bjorn na umakyat muna sa hagdan dahil mas makakalamang sila sa posisyon doon. Ang unang wave ng mga halimaw na makakaharap nila ay mahigit 20 Frost Wolves at pagkaubos nila sa mga ito ay saka lamang magsisimula ang ikalawang wave ng mga halimaw. Sa ikalawang wave ay makakalaban nila ang mga 8th rank monsters, gaya ng mga Frost Tiger at Ice Golem. Bakamat kaya naman ni Bjorn at Misha ang mga ito ay hindi pa rin sila pwedeng pakampant dahil marami ito. Habang lumalaban ay hindi napansin ni Bjorn ang Ice Golem na paparating sa kanya. Ang Ice Golem ay may passive skill na kayang pabagalin ang mga kalabang nasa paligid niya. Bukod pa dun ay mas lalong lumalakas ang skill niyang ito habang natagal. Kaya naman dapat ay tapusin na kaagad ang mga ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman agad itong pinuntahan ni Bjorn at winasak.
Gamit lang ang kanyang sandata at isang palo ay agad na niya itong nag-api. Pagtapos ay agad nang lumabas si Frostlord Katamba. Isa itong named monster, gayunpaman ay isa lang itong intermediate boss para sa lugar na ito. Isa itong uri ng advanced mutant yeti at may kakayahang gumamit ng maraming skills. Agad nang lumusab si Katamba at ginamit ang skill niyang suppression. Hindi naman na nagulat si Bjorn sa skill na ito dahil naranasan na niya ito dati noong may nakalaban silang malakas na Plunderer. Una niya itong naranasan nung baguhan pa lamang siya at kasama pa niya si Einer. Iba naman ang sinapit ng kanilang dalawang baguhang kasamahan. Hindi na nakakilos pa ang mga ito nang madapuan ng skill ng Frostlord na si Katamba. Madali lang naman itong makontra. Kailangan lang ay matamaan ka para bumalik ulit ang ulirat mo. O di kaya ay kagatin mo na lang ang iyong dila gaya ng ginawa ni Misha para magising. Kung hindi mo naman magagawa ang mga ganitong bagay ay pwede mong pataasin ang iyong resistance sa ganitong mga spell gaya ng ginawa ng ating bida. Simula kasi nang makaharap nila ang Plunderer, ay mas naging handa na si Bjorn sa ganitong mga sitwasyon. Walang pag-aalinlangan ay sumugod na papunta sa Frostlord ang magiting na barbarian. Alam niyang kailangan niyang makuha ang atensyon nito habang hindi pa nakaka-recover ang kanyang mga kasamahan. Ginamit niya ang kanyang skill na Wild Outburst upang makuha ang atensyon ng lahat ng mga halimaw na naroon. Madali namang nakasunod si Misha na nagawang makakilos sa pagkagat sa labi niya. Kinundina niya ang padalos-dalos na kilos ni Bjorn dahil sumugod na naman itong mag-isa. Ang hindi niya alam ay tiwala lang talaga ang ating bida sa kanya at alam niyang nasa likod niya lang ito at ito na ang bahala sa ibang monsters. Bumuga ng tila, Ice Beam, ang Frostlord na si Katamba. Ang skill na ito ay tinatawag na Cold Outburst. Meron itong malakas na damage output pero nagawa itong tiisin ni Bjorn. Agad niyang inatake sa mukha ang kalaban gamit ang kanyang blunt weapon. Na siya namang kumansel sa skill nito. Sunod ay nagpakawala naman si Katamba ng isang malakas na suntok pero madali lang itong naasalag at naiwasan ni Bjorn. Bahagya niya lang itong pinadula sa kanyang kalasag at umikot siya na parang magpe-perform ng spinning backfist. Solido niya uling nataman sa mukha ang Frostlord gamit ang nakapabilis na counter. Nagpakawala naman ng hook si Katamba sa kagustuhang makabawi kay Bjorn pero hangin lang ang tinamaan nito. Habang nakafocus sa laban ay biglang nakarinig ng malakas na sigaw si Bjorn. Pinapaiwas siya nito dahil baka madamay siya sa mangyayari. Mula sa likuran ay nakahanda na si Avman na pakawalan ang kanyang palaso mula sa kanyang crossbow. Gumamit siya ng skill na Reinforcement na siyang nagpapalakas ng kanyang damage base sa natitira niyang mana. Bukod pa dun ay gumamit din siya ng skill niyang Dangerous Material at nahaluan bigla siya ng madilim na aura. Pinakawalan na ni Avman ang kanyang palaso, halos gabuhok lang ang nagawang pag-iwas ni Bjorn at Misha sa bilis ng mga kaganapan. Direkta itong tumama sa Frostlord na agad tumapos dito. Nagawa na nilang magapi ang advanced mutant mini-boss na nakaharap nila. Maski ang mga nakapaligid na halimaw ay hindi nakaligtas sa lakas ng damage na ito, kinagulat ito ni Bjorn at Misha na parehas iniisip kung anong skill ito. Mas malaki ang naging pagkabigla ni Bjorn dahil inakala niyang walang pangmalawakang damage si Avman dahil archer ito. Pero itinatago lang pala ito ng Beastman at nilabas lang kung kailan kailangan. Sa katunayan ay hindi alam ni Bjorn kung anong klaseng skill ito kaya't di niya rin sigurado kung isa itong uri ng area of effect na skill. Isa lang ang nasisiguro niya. Kailangan nilang magpasalamat sa Beastman na ito dahil nagawa nilang tapusin ang ika-9 na wave ng halimaw nang wala halos mga galos. Bukod pa dun ay buenos din sila sa pagkakataong ito dahil sa isang skill lang na iyon ay nalaglagan sila ng 2 essence ng sabay. Dahil dito ay mas napaaga ang hatian ng kanilang grupo. Agad na sinabi ni Avman na wala siyang interes sa mga essence na ito kaya't hinayaan na lang niya ang kanyang mga kasamahan na maghati-hati dito. Hindi naman maipinta ang ligaya sa mukha ni Jancia at Carlston nang marinig ito. Gayunpaman ay bago pa man sila makapagsalita ay sumingit na si Bjorn sa usapan. Namili si Bjorn ng essence na kukunin nila ni Misha. Wala siyang pake sa Frostwolf's essence at tanging ang essence lang na mula sa Yeti ang nais niya. Gusto sanang kumontra ni Carlston pero wala siyang magagawa dahil mas maraming ginawa sina Bjorn at Misha sa kanya. Sa huli ay nagpaubaya na lang din siya. Pati si Jancia ay hindi na rin pa tumanggi sa kagustuhan ng ating bida.
Alam ni Bjorn na medyo bully siya sa pagkakataong ito pero kailangan nila ito. Naisip niya rin na kung talagang nais nilang makakuha ng ganitong essence ay dapat magpalakas pa sila. Binati ni Misha si Bjorn dahil mas lalakas pa ito lalo kapag nakuha na niya ang essence ng Yeti. Gayunpaman ay sinabi sa kanya ni Bjorn na para sa kanya itong essence na ito. Na siya namang kinagulat ni Misha. Hindi naman maisip ni Bjorn kung ano ang problema sa bagay na ito. Sinabi naman ni Misha na gusto talaga niya ang essence na ito kaso may isang problema. Tingin ni Misha ay mababaon na siya sa utang kay Bjorn kung kukunin niya ang essence na ito. Nagulat naman si Bjorn sa mga sinasabing ito ni Misha. Mas lalo pa siyang naguluhan. Nagsimula namang magpaliwanag si Misha kay Bjorn. Gaya ng kung gaano kamahal at ka-rare ang mga ganitong essence pero mas lalong naguluhan sa kanya ang ating bida. Napaisip na lang tuloy si Bjorn na tila sobrang gaaman na ang tingin sa kanya ni Misha. Ang ikapitong antas na halimaw na Yeti. Ang essence ng monster na ito ay may napakagandang stats. Kaya't maraming adventurers ang naghaanggad dito. Malaki ang bigay na stats nito lalo na sa cold resistance at bone hardness na pinakahinahanap na stats sa depensa. Bukod pa dito ang cold affinity na mas lalong magpapataas sa damage ni Misha. Siguradong magagamit ni Misha ang essence na ito ng maayos. Ang cold affinity ay stats na pinakahinahanap ng mga elemental attackers. Dahil mas pinalalakas nito ang kanilang damage ng ilang ulit. Bukod pa doon ay kulay asul ang essence na ito kaya't napakaswerte nila. Walang kinalaman sa kulay ng essence na ito ang passive skills at stats. Pero ibang usapan kung active skill ang pag-uusapan dahil ang asul na essence ay nagbibigay ng skill na cold concentrate kung saan pinapataas nito ang cold damage mo ng ilang segundo. Napakaswerte ni Misha na nakatsyempo sila ng ganitong essence dahil ito talaga ang hanap ni Bjorn para sa kanya. Mas maganda pa nga daw kung ikalimang antas na Yeti ang nakalaban nila dahil mas malaki ang bigay na stats ng essence nito. Tingin naman ni Bjorn ay okay na rin ito at siguradong hindi naman siya ganun kaswerte. Hindi naman napapansin ni Bjorn kay Misha na kanina pa nagtatanong kung magkano ang essence na ito. Masyado siyang nakafocus sa pag-iisip. Hinawakan na siya ni Misha para makuha ang kanyang atensyon saka ulit tinanong kung magkano ito. Nang mahimasmasan ay nagulat na lang si Bjorn na nagtatanong pa pala si Misha. Sinabi naman sa kanya ni Bjorn na wag na niya itong isipin pa dahil ang mga ganitong kababaw na bagay ay pinuproblema lang kung temporary party member mo lang ito. Nagulat naman si Misha na ganito pala siya pinahahalagahan ni Bjorn. Iba naman ang isip ng ating bida dahil ginagawa lang niya ito dahil kung mas lalakas si Misha na party member niya ay mas lalaki ang survival rate niya sa mundong ito. Kukunin na ni Misha ang essence pero nagdadalawang isip pa din ito. Pinagtataka naman ni Bjorn kung bakit natitigilan pa si Misha kaya't sinabi niya na sapat ng kasama niya ito palagi nakabayaran. Lalo namang nilamon ng hiya si Misha sa kanyang mga narinig. Pero sa huli ay kinuha na rin niya ito. Unti-unti nang naabsorb ni Misha ang essence at nadama ang bagong lakas niya. Makalipas ang 2 taon ay ngayon lang muli nakakuha ng essence si Misha kaya't naninibago na naman siya sa pakiramdam nito. Sinabi naman ni Bjorn na masasanay din siya. Tinanong naman ni Bjorn sina Carlston at Jancia kung ano na ang balak nilang gawin sa essence ng Frostwolf. Bigla namang nagulat si Bjorn sa sinagot ng mga ito. Wala sa isa sa kanila ang nais kumuha sa essence ng Frostwolf. Napaisip naman si Bjorn sa pagkakakilanlan ng dalawang ito dahil bakit sila magsisayang ng essence kung mga baguhan pa lamang sila. Biglang nasama ang dalawa sa pinaghihinalaan ni Bjorn na mafia.